rumor ng krisis sa Marawi City. Kumpirmado na pong may hawak na bihag o hostages ang mga terorista o bandidong Maute. 15 lahat ayon kay ARMM Governor Mujib Hataman. Ang isa pang nakababagabag, may mga menor de edad daw sa hanay ng Maute at ang ilan sa mga ito, 12 anyos lang. Samantala sa gitna ng tumitinding bakbakan, lalo pang pahirapan ngayon ang paglikas ng mga residente palabas ng Marawi. Ang ilang mga pamilya napilitang maglakad hanggang sa kabilang bayan. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, narito tayo ngayon sa checkpoint na nakaposisyon bago pumasok ng Iligan City. Dito dumaraan, Jessica, lahat ng mga kababayan nating nagsisilikas mula sa Marawi City sa takot na sila'y maipit sa bakbakan ng militar at Maute Group. Sulkanun, baba! Dumadagundong ang mga pagsabog na nakunan ng isang residente mula sa third floor ng kanilang bahay sa Marawi City. Dali-daling bumaba ang mga residente sa ground floor ng bahay sa kanagsara ng bintana. Kuha ito kahapon sa kainitan ng bakbakan ng militar at ng Maute Group. Ang maghapong putukan nagtuloy-tuloy hanggang ngayong araw. Ang puntirya ngayon ng militar, mga nagtatagong sniper ng Maute Group. Mula sa himpapawid, mga helicopter ng Air Force ang bumibira. Umaatikabo naman ang palitan ng putok sa clearing operation kanina sa barangay na nakubkob ng mga terorista. Tuluyang naokupa ng militar ang lugar, pero ilan sa mga sundalo sugatan. Sa Iligan City kanina, isinugad ang 4 sa kanila. Ayon sa mga sundalo, may isa pa raw silang kasamahan na nasawi sa bakbakan ngayong araw. Sabi ng militar, palipat-lipat ng pwesto ang mga terorista. Sa videong ito na galing sa isang source, makikita ang huli raw pinosisyonan ng Maute. Ang mga kalsada, hinarangan ng sunog na troso at kung ano-ano pa. Ang ilang inabandonang bahay, sa pilitan na raw pinagbubuksan. Kita lang namin doon yung mga radiogram talaga na dalawa pa. Okay. Yung isa umandar pero may nagsasalita, hindi ko na Bukod doon sa mga radyo, ano pa nakita mo? yung uniform nila na yung combat talaga na gray at saka blue at yung color. Ayon pa sa isang source, may mga menor de edad na kasapi ang Maute. Ilan dito, 12 anyos lang. 12 years old talaga yung karamihan sa kanila, 13 years old. Bata talaga, nakapistola. Paano mo nalaman bata? Kasi nakikita namin eh. May nakikita tayong maliliit pero hindi ko alam kung ano ang mga edad. Pero ang dapat lang nating tingnan ngayon, meron silang pinupuwersa na isinisama maging bata o matanda paglalaki. Ayon din kay ARMM Governor Mujib Hataman, may 15 bihag ngayon ang mga terorista. Tinitiyak namin sa inyo sa abot ng aming makakaya, titiyakin naming masave ang lahat ng mga inosenteng kababayan natin, maging na hostage o kailangang i-rescue. Na-recover ng mga sundalo ang ilang gamit ng Maute sa mga lugar na kanilang inokupahan. Kabilang dito ang mga damit na may mantsa ng dugo. Apila ng mga sundalo sa mga sibilyan, umalis na sa mga lugar kung saan sila nag-ooperate. Dahan-dahan ka lang dito, dahan-dahan ka lang. Pakibukas ng hood sa likod, pakibukas. Buksan mo yung likod mo. Ang kukulit nyo kasi, pinapanikas na kayo, ayun yung lumikas. Ang mga residenteng ito na 3 araw na raw naiipit sa gulo, takot na lumikas. May mga bata, matanda, at maging isang naka-wheelchair na na-stroke. Nandun lang kami sa loob eh. Natatakot lang kami. Ano yan? Ano yung hawak mo na yan? Ito, para yung magkabilang panig, makita nila to. Anong ginagawa niyo yan? Hindi, baka sakaling alam nilang ano kami, mga sibilyan, no? Naiyak nga ako kagabi. Kagabi, sa umaga, nung kahapon. Kuha naman ito ng paglikas ng mahigit 300 estudyante ng Mindanao State University sa Marawi. Ang namamakala sa paglilikas sa kanila, ang door manager na si Mrs. Linga. May daan-daan pang estudyanteng nailikas kagabi. Ang problema ng mga lumilikas, mahirap nang sumakay ngayon palabas ng Marawi. May ilang naglakad mula Marawi patungong Iligan ng 12 oras. Sa tala ng Autonomous Region and Muslim Mindanao, 2,000 pamilya ang nasa evacuation center. Hindi pa kasama sa bilang ang mga nakikitira sa mga kamag-anak. Isa ang problema ngayon ng LGU, ang pag-recover sa bangkay ng 9 na sibilyang pinatay ng mga terorista noong Martes.
Hirap daw silang makuha ang mga labi dahil sa bakbakan. Jessica, mabigat ang daloy ng trapiko papasok ng Iligan City sa mga oras na ito. Hayaan mong banggitin ko lamang yung proseso ng checkpoint na isinasagawa ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines. Yung mga nakasakay na kababayan natin sa mga public utility vehicles ay pinabababa ng mga sasakyan. At kung makikita mo sa aking likuran, sila ay pinadaraan dito. Diyan sila sasailalim sa inspection. Kailangan nila makapagpakita ng proper identification bago tuluyang palabasin dito sa gawing ito ng linya. Ang Bureau of Fire Protection ay narito rin sa area para naman maghatid ng emergency medical services sa mga kababayan nating mahihilo o yung bang mahihirapan dahil sa sobrang bigat ng daloy ng trapiko at ng biyahe mula sa Marawi City. Jessica. Emil, ang inyo bang mga nasaksihan sa maghapong ito ay katulad lang din ng mga nasaksihan nyo kahapon or previous days? Kasi syempre ang tinatanong ngayon ng mga tao, day 4 na nitong krisis dyan sa Marawi. Ano ba, magtatagal pa ba ito? Sino ang nananalo? Matatalo na ba itong Maute? Yun yung mga tinatanong ngayon. Anong pwede mong maibigay na sagot sa mga tanong na yan, Emil? Jessica, unahin ko lamang sa aspeto ng military operation kumpara kahapon. Medyo mild ang military strike sa buong maghapong ito. Di tulad kahapon na kadarating pa lamang namin sa area ng Marawi City, ganap na alas 8 pasado ng umaga, sinalubong na kami ng kaliwat kanang mga putok at mga pagsabog. Kanina, Jessica, nagsimula lamang ayon sa ating obserbasyon yung military strike, yung bang pag-alingaw-ngaw ng mga putok ng baril at pagsabog. Ganap na alas 3 ng hapon na at bago umagat ang dilim, ito'y tumigil na. Pagdating naman sa pag-evacuate ng mga kababayan nating natatakot na madamay sa bakbakan ng militar at Maute, walang pagbabago, Jessica. Pagdating natin sa area ng Marawi City, alas 9 pasado ng umaga kanina, napakahaba na ng pila ng mga sasakyan na nagnanais makalabas ng Marawi City patungo sa mga karatig bayan, partikular dito sa Iligan City. Jessica. Emil, kahapon ang sabi ng militar, 3 barangay yung hawak nitong Maute. Parang yun yung inukupan nilang teritoryo. May nababawi ba ang militar sa 3 barangay na yan na ibig sabihin meron ba silang nare-recover na territory na previously hawak ng Maute? Kasi that would give us an idea or a gauge kung may progress ba itong military operations na isinasagawa. Emil? Sa buong maghapon, Jessica, hindi nagbigay ng anumang press statement ang Philippine Army. Sa panig tayo ng ARMM, nakakuha ng statement at ayon kay Regional Governor Mujib Hataman, sa buong araw na ito, mula na magsimula ang military strike, masasabi raw na parang yung target ng kanilang military operation ay isolated na at nasa ilang lugar pa lamang. Pero yung mismong detalye ng military strike, yung opensiba ng militar, hindi daw niya ito masasagot sa media. Dapat daw Philippine Army ang makatugon dito. Jessica. In terms of casualties, kanina biglang mataas na yung bilang ng casualty umano ng Maute as reported by the military. No? Today ba ano ang update? Wasto, ang nabanggit mo, Jessica, yan din ang impormasyong ating natanggap mula sa mga press releases na pinadala ng Armed Forces of the Philippines mula sa mga karatig na bayan at mula sa National Headquarters dyan sa Campo Aguinaldo. Lumalabas nga na mas makapal ang bilang di umano ng mga miyembro ng Maute na napatay o nasugatan sa magdamag na bakbakan mula pa kagabi hanggang sa mga oras na ito. Pero sa panig din ng militar, Jessica, sinabi rin ng AFP na meron tayong mga kawal na namatay at meron din tayong mga kawal na nasugatan. At katunayan, bago tayo pumasok dito sa area ng Iligan City, 2 convoy ng military ambulance na sinasabing magdadala ng mga wounded soldiers dito sa Iligan City ang ating nakasabay sa convoy. Jessica. 30 plus, yun ang binanggit kanina umaga sa mga pahayagan, no, na casualty count di umano ng Maute Group. Ang military, Emil, would you have the latest figures? Merong binabanggit ayon sa bilang na ibinigay ng AFP na hindi bababa
sa 5 sundalo ang killed in action para sa araw na ito. Hindi rin bababa sa 10 sundalo ang nasugatan sa pagpapatuloy ng military offensive. Pero gayunpaman, una nang sinabi sa atin, Jessica, ng Armed Forces of the Philippines na tuloy-tuloy ang military strike na ito. Katunayan, sunod-sunod ang pagpasok sa kampo, hindi lamang, Jessica, ng military enforcement, kundi pati ng Philippine National Police Special Action Force. Okay. Jessica. At patungkol naman sa mga sibilyan, no, Emil, mahirap maintindihan kasi bakit hanggang ngayon merong mga tao pa rin, mga sibilyan na nasa kanilang mga tahanan. Gayong napakadelikado sa tindi nga ng bakbakan at saka nababalita na itong mga maute ng hostage. Baka mamaya mag-resort sila dun sa tinatawag na human shields, no? Pag sila'y naiipit na ginawa nila yan in the past. Bakit pa may mga tao pa rin? Ba't hindi sila mag-evacuate? Tsaka parang yung ibang nag-evacuate, parang mali na yung timing kung kailan kasagsagan ng putukan, saka sila naglalabasan sa kanilang mga tahanan. Jessica, gaya ng naiulat ko kahapon, isa lamang ang common reason na ating natatanggap mula dito sa mga residenteng ayaw lumikas. Ayaw nilang iwan ang kanilang mga ari-arian. Ang Armed Forces of the Philippines nakipag-ugnayan na ngayon, Jessica, sa lokal na pamahalaan at kasama na sila ngayon, yung mga barangay officials, yung mga local government officials, sa paglilibot, sa pag-iikot sa bawat komunidad dito sa Marawi City para pakiusapan ang mga residente na kung maaari, lisanin na muna ang kanilang mga bahay dahil sa isang ilulunsad na mas malawak at mas malaganap na military strike. Jessica. In the meantime, yung 15 na binanggit na hostages, yun na yun. May iba pa bang detalyeng ibinigay si Governor Hataman kung sino-sino itong mga hostage na to? At kung meron bang negotiations? Kasi, di ba, naturalmente, pagka may hostaging, in-expect meron negotiation for the release. May ganyan bang nasasagap kayong balita, Emil? Matipid, Jessica, ang sagot ni Regional Governor Mujib Hataman hinggil sa hawak na hostages ng Maute Group, bagaman kinumpirma niyang nasa 15 katao nga ang hawak. Merong binabanggit din na negotiation pero hindi na niya pinalawig pa ang paliwanag ukol dito. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Emil Sumangil.